Natutunan mong ngumiti habang nagtataka ang mga tao kung bakit ka nagiging mas tahimik, mas matatag, at mas mahirap basahin, at hindi nila alam na ang bigat na dala mo ay nagpabago sa paraan ng iyong pakikinig. Naririnig nila ang tiwala sa sarili, pero ikaw ay nakakaalam ng mga gabing ang iyong mga iniisip ay nanatiling gising at ang iyong mga kamay ay nanatiling kumikibo habang hinuhubog ng Diyos ang isang bagay na mas malalim sa loob mo. May dahilan kung bakit ang pamagat ay parang babala at proteksyon sa parehong panahon, dahil ang pagiging pinili ay maaaring humatak ng atensyon kahit hindi mo ito hinangad. Kung naramdaman mong may mga mata na nakatuon sa iyo nang hindi mo alam ang dahilan, manatili ka kasama ako dahil ang mukhang parang presyon ay maaaring nagpapakita ng mismong lakas na nararamdaman ng iba pero hindi nila matukoy. At kung nais mo ng isang gabay na paraan upang kilalanin ang panahong iyong dinadaanan, ang The Call of the Chosen, a 30-day journey ay makakatulong upang maunawaan mo ang katahimikan, ang tensyon, at ang layunin na nakatago sa loob nito. Kaya ngayon ay pumunta ka sa itaas ng mga komento at i-click ang link sa pinned comment. Hindi mo inilalarawan ang bigat sa paligid ng iyong buhay. Hindi nawawala ang iyong talas dahil lamang sa nagiging mas maingat ka sa iyong mga sinasabi. Alam ni Joseph kung ano ang pakiramdam ng mapansin bago pa man maunawaan. Ang damit ay nagdulot ng atensyon, pero ang mas malalim na issue ay hindi ang tela, kundi ang hinaharap na pumipilit sa isang batang buhay bago pa man maging ligtas ang pagkakataon. May ilang mga tao sa paligid mo na nakakadama ng parehong uri ng tensyon sa iyo, at kaya ang iyong pagkakaroon ay nagdudulot ng kabalahan sa silid kahit ikaw ay humigit kumulang ay walang sinasabi. Maaring nagsimula kang ayusin ang iyong sarili, pababain ang iyong boses, liitan ang iyong kwento at maghintay sa tamang pagkakataon upang makapagpahinga muli. Gayunpaman, ang diwa ng mensaheng ito ay hindi upang gawing tago ang iyong buhay, kundi upang matulungan kang kilalanin kung bakit ang iyong lakas ay naging paksa ng mga bulungan. Ang katahimikan ay maaring pakiramdam ng proteksyon, pero minsan ang katahimikan ay isang lugar din kung saan ang iyong paninindigan ay tumatalas hanggang sa mapansin. Ang nabubuo sa loob mo ay hindi maliit, at ang nagbabago sa paligid mo ay hindi walang saysay. Marahil ay naramdaman mo ang kakaibang agwat sa pagitan ng kung paano ka nabubuhay at kung paano ka pinag-uusapan ng iba. Sa isang silid, ikaw ay tinatawag na mapagkatiwalaan. Sa isa pa naman ay tinatawag na matindi. At sa isang mas tahimik na sandali ay naririnig mo ang lumang takot na nagtatanong kung ang pagtatayo ng matibay ay laging nagpapatakbo sa iyo. Ang ganitong uri ng presyon ay maaaring manatili sa dibdib na parang mahigpit na buhol, lalo na kapag wala ka namang ginawa kundi patuloy na pumapakita, patuloy na nananalangin at patuloy na pumipili ng kung ano ang tama. Ang isang piniling buhay ay madalas na nag-aanyaya ng pagkakamali sa pag-unawa bago ito magdulot ng pagkilala. Hindi ibig sabihin nito ay may ginagawa kang mali. Ibig sabihin nito ay ang iyong pagiging consistent ay nagiging mas kitang-kita at ang pagiging kitang-kita ay laging may dalang biyaya at pagtutol. Kapag ang mga tao ay hindi makapagpaliwanag sa iyong pagiging matatag, madalas silang nagsisimulang magkwento tungkol dito para sa kanilang sarili. Pero ang kanilang kwento ay hindi ang iyong pagkakakilanlan. Ang iyong panawagan ay mas malalim kaysa sa kanilang komento. May isang sandali sa bawat seryosong paglalakbay kung saan ang iyong sariling puso ay nagsisimulang magtanong kung para saan talaga ang iyong lakas. Maaari kang mukhang kakayanin sa labas at sa parehong panahon ay makaramdam ng pribadong pagkapagod sa pagdadala ng mga inaasahan na hindi mo hinangad. Ang mga kamay ay patuloy na gumagawa, ang kalendaryo ay patuloy na napupuno,
Ang pamilya ay patuloy na nangangailangan ng kung ano ang kailangan. Pero sa loob ay may dumaraming kamalayan na hindi lahat ng mga taong nagsasalita tungkol sa iyo ay nauunawaan kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo. Doon kailangan ng pag-unawa. Ang tunog na parang tsismis ay maaaring tunay na pagpapatunay na ang iyong buhay ay hindi na madaling balewalain. Ang pakiramdam na parang sinusuri ay maaaring simpleng ebidensya na ang iyong mga pagpili ay naging kapansin-pansin. Kung matutunan mong marinig ang pagkakaiba, titigil ka na sa pagbibigay ng iyong kapayapaan sa bawat dumadaang boses. Magiging mas hindi reaktibo at mas matatag ka at magbabago ang lahat tungkol sa kung paano mo dinadala ang araw. Hindi mo kailangang gawing laban ang bawat bulungan at hindi mo kailangang magkunwari na hindi nakakasakit kapag ang mga tao ay naglalagay ng kanilang takot sa iyong lakas. Ang ilan sa mga pinakamabibigat na sandali ay ang mga ordinaryong sandali, tulad ng pagupo sa mesa sa kusina pagkatapos na lahat ay tahimik at ma-realize na ikaw ang isa pa ring nananalangin tungkol sa kung ano ang hindi mo pa mailalarawan. Kaya ang The Call of the Chosen, a 30-day journey ay mahalaga para sa isang panahon tulad nito dahil nagbibigay ito ng wika sa kalituhan at tumutulong upang makita kung ikaw ay inihahanda, iniaayos ang direksyon, o simplang inaabot ng lampas sa iyong lumang mga paniniwala. Maraming mambabasa na dumating na nalilito o pagod sa paghihintay ay nagsabing ang material ay nakatulong upang mas malinaw na maunawaan ang kanilang panahon, ayusin ang kanilang mga pananalangin o tumigil sa pag-interpreta ng Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. at katahimikan bilang pagkakaiwan. Kung doon ka naroroon, pumunta ka ngayon sa itaas ng mga komento at i-click ang link sa pinned comment. Pagkatapos ay bumalik ka sa iyong sariling silid, iyong sariling mesa at iyong sariling matapat na mga tanong na may mas malinaw kaysa takot. Ang tinatawag ng mga tao na bulungan ay madalas na tunog ng hindi pa tapos na pag-unawa. Naririnig nila ang mga piraso at gumagawa ng konklusyon, pero alam mo ang pagkakaiba sa pagitan ng tsismis at ng proseso. Ang iyong buhay ay maaaring nasa yugto kung saan ang mga resulta ay hindi pa pampubliko, pero ang gawaing panloob ay hindi mapagkailangang totoo. Ang Diyos na nakakakita ng nakatagong pagiging tapat ay nakakakita rin ng nakatagong pagkapagod. At hindi niya pinagkakamali ang alinman sa kabiguan. Maaari kang humahawig dahil hindi mo gustong mag-anyaya ng higit pang mga opinyon at may karunungan doon. Gayunpaman, may dintapang sa pagtanggi na hayaang ang pagiging lihim ay maging kahihiyan. Ang lakas na tahimik na lumalago ay hindi kailangang ipahayag sa bawat oras. Kailangan lang nitong manatiling totoo
kapag nagbabago ang silid. Kaya ang bulungan sa paligid mo ay maaaring maging biyaya kung pahahayagan mong paigsiin ang iyong pag-unawa. Hindi bawat katahimikan ay pagtanggi. Hindi bawat pagkaantala ay pagkakait. Hindi bawat taong nagsasalita ng mahina sa paligid mo ay nagsasalita ng tama tungkol sa iyo. Minsan ang ingay sa paligid ng iyong pangalan ay ebidensya lamang na may bagay sa iyong buhay na lumampas na sa yugtong kaswal. Hindi ka na madaling mailapat sa kategorya at nagdudulot ito ng kabalahan sa mga taong nagnanais ng malinaw na mga label. Pero hindi ka kailanman tinawagan upang mabuhay bilang isang label. Tinawagan ka upang mabuhay bilang isang taong hinubog ng may layunin kahit ang layuning iyon ay nangangailangan ng panahon upang lumabas. Ang presyon na nararamdaman mo ay maaaring nagtuturo sa iyo kung paano manatiling matatag habang ang iyong buhay ay patuloy na nagiging malinaw. Patuloy na makinig ng mabuti dahil ang katawan ay madalas na nakakaalam ng kung ano ang sinisikaping tukuyin ng isip. Maaari mong mapansin ang pagkapit ng iyong panga kapag nakarinig ka ng komento, ang pagtaas ng iyong balikat kapag ang isang opinyon ay tumatama ng masyadong malapit, ang pag-ikot ng iyong tiyan kapag naramdaman mong may nagmamasid sa iyong reaksyon. Hindi ito mga maliliit na detalye, ito ay mga senyales na ikaw ay nagdadala ng higit pa sa isang pansamantalang abala. Ang mahalaga ay kung paano ka sumasagot kapag ang mga senyales na iyon ay tumataas. Maaari kang magpakain ng tensyon sa pamamagitan ng masyadong mabilis na pag-react o maaari mong hayaan itong maging lugar ng pananalangin at pagpipigil. I-type ang 777 sa mga komento bilang simpleng tanda ng threshold at pagpapatunay. Pagkatapos ay bumalik sa sandaling ito na may payapang atensyon. Ang punto ay hindi ang code mismo. Ang punto ay ikaw ay pumipiling manatiling present habang ang presyon ay sumusubok na hilahin ka mula sa gitna. Ito ang bahagi kung saan isang tao ay nagsisimulang magtanong kung bakit ang kanilang lakas ay tila humihikayat ng parehong paghanga at pagdududa sa parehong panahon. Ang sagot ay hindi laging dramatiko pero ito ay malalim na tao. Ang mga tao ay madalas na hindi nagkatiwala sa kung ano ang hindi nila mapigilan at madalas silang nagbibigay ng bulungan tungkol sa kung ano ang hindi nila mahulaan. Kung ang iyong buhay ay naging medyo mas mahirap ipaliwanag kamakailan, maaring dahil hindi na ito akma sa bersyon ng iyong sarili na komportable na pinamamahalaan ng iba. May matapang na gilid sa realisasyong iyon pero may kalayaan din doon. Hindi mo na kailangang mag-audition para sa pagpapatibay mula sa bawat boses na nakapansin sa iyo. Maaari kang patuloy na maging taong hinubog kang maging isang tapat na pagpili sa isang panahon nang hindi sinusubukang gawing komportable ang bawat nagmamasid. Sa ugat ng panahong ito ay madalas na may lumang tukso na pamahalaan ang iyong sarili tungo sa kaligtasan. Iniisip mo na kung mas kaunti ang sasabihin mo, mas kaunti ang iaalis mo, at mas kaunti ang kailangan mo, titigil ang pag-uusap ng silid. Gayunpaman, ang pagtatago ng iyong laman ay bihira na nag-aalis ng atensyon. Binabago lang nito ang presyo. Nagiging pagod ka sa pagganap ng pag-iingat at ang pagkapagod na iyon ay maaaring mukhang espiritual na paglayo kapag ito ay talagang pagkapagod mula sa sobrang proteksyon. May mas marunong na landas. Sa halip na lumiit, maaari kang magpraktis ng kalinawan. Sa halip na tumugon sa bawat bulungan, maaari mong itanong kung ano ang ipinapakita nito tungkol sa uri ng lakas na iyong dala. Ang isang buhay na hinuhubog ng Diyos ay hindi laging mauunawaan ng mabilis pero maaari pa ring mabuhay ng may integridad habang ang pag-unawa ay sumusunod. May pagkakaiba sa pagitan ng pagiging nahuhubaran at pagiging inihayag. Ang pagiging nahuhubaran ay nagpapakaramdam sa iyo na hubad at walang proteksyon.
pero ang paghahayag ay nagpapakita ng kung ano ang totoo sa ilalim ng ibabaw. Ang ilan sa iyong kinakaharap ay hindi pagiging nahuhubaran, ito ay paghahayag. Ang mga tao sa paligid mo ay nakakakita ng pagiging matatag kung saan sila ay umaasa ng kawalan ng katiyakan. Pagpigil kung saan sila ay umaasa ng panik, at karunungan kung saan sila ay umaasa na ikaw ay mabasag. Ito ay maaaring magdulot ng kabalahan dahil pinupersa nito ang isang bagong usapan tungkol sa kung sino ang iyong nagiging. Ang iyong papel ay hindi na labanan ang bawat kwentong sinasabi tungkol sa iyo. Ang iyong papel ay manatiling may angkop na pundasyon upang ang mga maling kwento ay hindi maging tahanan mo. Piliin ang posisyong iyon ng maingat dahil pinapanatili nito ang iyong enerhiya para sa mga bagay na talagang mahalaga. Kapag ang mga bulungan ay tumataas, ang pinakamadaling tugon ay maging depensibo, pero ang depensa ay maaaring kumain ng mas maraming lakas kaysa sa banta mismo. Ang mas tahimik na tugon ay hayaang ang iyong buhay ay patuloy na magsalita para sa iyo. Ang pagiging consistent ay isang wika na naririnig ng mga tao sa huli. Kahit na sa una ay hindi nila ito napapansin. Ang mesa ay nananatiling nakahanda. Ang trabaho ay patuloy na ginagawa. Ang pananalangin ay patuloy na tumataas bago pa man tumigas ang araw. Ang telepono ay maaaring may mga mensahe na hindi mo gustong basahin. At ang bulwagan ay maaaring may alingaw-ngaw ng paghuhusga, pero wala sa mga iyon ay kailangang magtukoy ng susunod na hakbang. Hayaan ang iyong buhay na panloob ay mas malinis kaysa sa iyong mga paliwanag na panlabas. Hayaan ang iyong kapayapaan ay maging ebidensya na hindi ka pinamamahalaan ng kung ano ang iniisip ng ibang tao na kanilang nakikita. Isipin ang isang buto na nakatago sa lupa habang ang mga boses sa ibabaw ng lupa ay nag-aakala na walang nangyayari. Ang larawang iyon ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa isang sandali, pero huwag tumigil doon dahil ang iyong buhay ay hindi isang klishe at ang iyong pagdurusa ay hindi dekorasyon. Ang nangyayari sa iyo ay mas personal kaysa sa isang slogan. Natututo kang manatiling buo habang pinag-uusapan, at iyon ay isang bihirang uri ng pagkamaturidad. Nangangailangan ito ng pasensya, pero hindi ng pagiging passive. Nangangailangan ito ng pag-unawa, pero hindi ng paranoia. Hinihiling nito na panatilihin ang iyong puso na malambot ng hindi ginagawa ang iyong sarili na madaling masaktan. Dito ang maraming tao ay nagiging matigas o bumibigay, pero ikaw ay inaanyayahan sa isang mas matatag na bagay. Ang tunay na issue ay hindi na ang mga tao ay nagbibigay ng bulungan. Ang tunay na issue ay ang kanilang mga salita ay humihikayat sa iyo na maliin ang iyong sariling buhay. Kung maniniwala ka sa bawat anksyoso na interpretasyon, magsisimula kang mabuhay na parang ang iyong lakas ay isang problema na kailangang lutasin. Pero paano kung ito ay isang responsibilidad na kailangang pangalagaan? Paano kung ang iyong pagiging matibay ay hindi nagpapatakbo sa iyo, kundi nagpapaging mapagkatiwalaan? Paano kung ang mismong bagay na nagpapakaramdam sa iyo na nag-iisa ay ang parehong bagay na nagpapaging mapagkakatiwalaan ka sa isang panahon kung saan ang mga mababaw na sagot ay magbibigo sa iyo? Ang mga tanong na iyon ay mahalaga dahil inililipat kanila mula sa pagprotekta sa sarili tungo sa layunin. Pinapaalala nila sa iyo na ang lakas ay hindi lamang para sa pagbabanta. Ito ay para din sa paglilingkod, sa pagtitiis at sa uri ng kalinawan na tumatanggi na bumigay sa ilalim ng presyon. Ang larawan na gustong manatili ngayon ay isang bahay sa takip silim kung saan ang mga bintana ay mukhang mas madilim mula sa labas kaysa sa pakiramdam ng mga silid mula sa loob. Sa labas, ang isang tao ay maaaring maghula sa kung ano ang nangyayari sa likod ng salamin.
Sa loob, ang isang lamp ay patuloy na nagniningning, ang isang boses ay patuloy na nananalangin, at ang pamilya ay patuloy na gumagalaw ng maingat mula sa isang silid patungo sa isa pa. Ang bahay na iyon ay nagiging larawan ng iyong panahon. Ang mundo ay maaaring nakakakita lamang ng mga anino, pero ang ilaw sa loob ay totoo pa rin. Huwag magmadali sa pagbubukas ng bawat kurtina dahil lamang may opinyon ang isang tao sa labas. Ang isang lamp ay hindi naghahagod para sa pagiging nagniningning sa dilim, sinusunog lang nito. At ang iyong gawain ay panatilihin ang kung ano ang totoo na nagniningning sa loob mo, kahit na ang hangin sa labas ay pakiramdam na hindi sigurado at matalas. Sa bahay na iyon, natututo ka na ang pagiging nakatago ay hindi kaaway ng paglago. Minsan ang pagiging nakatago ay kung saan ang paglago ay nagiging sapat na matatag upang tumagal. Ang mga pader ay nagpoprotekta sa kung ano ang patuloy na nabubuo. Ang pinto ay nagbabantay sa kung ano ang hindi dapat ikalat. Ang mga silid ay nagbibigay ng hugis sa kung ano ang kung hindi man ay maiiwan ng bukas ng masyadong maaga. Gayunpaman, may tensyon sa proteksyong iyon dahil anumang saradong silid ay maaaring magsimulang maging malungkot kung nakalimutan mo kung bakit ito isinarado. Kaya ang pag-unawa ay mas mahalaga kaysa sa impulse. Hindi bawat saradong pinto ay kulungan. Hindi bawat tahimik na silid ay pagkakaiwan. Minsan ang bahay ay simpleng humahawak sa kung ano ang kailangan ng panahon upang lumago bago ito maaaring dalhin sa liwanag ng araw nang hindi nasira. Ito ay hindi pagiging stagnated. Ito ay pagbuo. At habang ang bahay ay nananatiling nagniningning, ang bagyo sa labas ay patuloy na gumagalaw. Ang hangin ay maaaring pumindot sa mga salamin. Ang mga boses ay maaaring magtipon at lumipad. Ang ilan ay maaaring magsalita na parang alam nila ang layout ng iyong buhay, bagaman sila ay nakakakita lamang sa panlabas na pader. Dito ang oposisyon ay maaaring maging malinaw. Ipinapakita nito ang kung ano sa iyo ay sapat na matibay upang manatiling nagniningning kapag pinindot. Ipinapakita rin nito ang kung ano ang hindi dapat maiiwan ng walang bantay. Ang ilang mga pinto ay kailangan ng mga hangganan, ang ilang mga bintana ay kailangan ng mga kurtina, ang ilang mga usapan ay kailangan ng katahimikan. Ang bahay ay hindi nabubuhay sa pamamagitan ng pakikipag-argumento sa bawat hangin. Ito ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagiging mabuti, ang pagkakatayo at pagiging tapat. Iyon ang iyong anyaya sa panahong ito. Palakasin ang kung ano ang nagbibigay proteksyon sa ilaw at huwag manghagod sa pagprotekta sa kung ano ang mahalaga. Mas tumatayo ang bahay, mas nagsisimula ang galaw sa loob nito. May isang tao na nagdadala ng tubig mula sa isang silid patungo sa isa pa. May isang tao na nagsusuri ng mga lamp. May isang tao na nakikinig sa ulan at inaayos ang latch. Ang mga maliliit na galaw na iyon ay mahalaga dahil pinatutunayan nila na ang bahay ay buhay. Ang iyong buhay ay maaaring pakiramdam na ganun din kapag ang iba ay nag-aakala na walang nangyayari. Ang bulungan sa labas ay nagsasabi ng isang bagay, pero ang galaw sa loob ay nagsasabi ng katotohanan. Maaari kang nasa isang panahon kung saan ang iyong progreso ay mukhang ordinaryong pag-aalaga, maingat na mga pagpili at paulit-ulit na pagsunod. Ito ay maaaring mukhang hindi kapansin-pansin sa mga taong nagsasaya lamang sa spektakulo, pero ito ay madalas na eksaktong paraan kung paano ang matatag na lakas ay nabubuo. Ang tahimik na galaw ay galaw pa rin. Ang maingat na galaw ay galaw pa rin. Huwag ipagkamali ang kawalan ng ingay bilang kawalan ng buhay. May dumating na punto kung saan ang bahay ay nauunawaan ng sarili nitong halaga. Hindi dahil ito ay mas maingay, kundi dahil ito ay tumagal. Hindi dahil bawat dumadaang tao ay nagpapatibay,
kundi dahil ang mga silid ay nahawakan ng kung ano ang kailangang hawakan. Ang iyong lakas ay nagiging mas malinaw sa ganitong paraan. Hindi ka sumusubok na mag-impress sa kapitbahayan. Sinusubukan mong manatiling nakatayo kapag ang panahon ay nagbabago, kaya ang mga bulungan ay mas mababa kaysa dati. Sila ay bahagi ng panahon, hindi ang pundasyon. Kung hahayaan mong tukuyin nila ang istruktura, laging pakiramdam mo ay hindi matatag. Kung hahayaan mong dumaan sila sa iyo habang pinapanatili mong nagniningning ang mga lamp, magsisimula kang maunawaan ang iyong sariling pagiging matatag sa isang bagong paraan. Hindi ka binuo para sa pagpapalakpakan. Binuo ka para sa tapat na paninirahan. Ngayon ang bahay ay nangangailangan ng ibang uri ng atensyon, hindi lahat sa isang panahon at hindi sa panik. May mga silid na kailangang suriin, mga lugar kung saan ang alikabok ay namuo, mga sulok kung saan ang ilaw ay napabayaan. Dito ang isang simpleng praktis ay mahalaga. Umupo kasama ang iyong araw bago mo ito isuko sa karamihan. Itanong kung anong bahagi ng iyong sarili ay nabalisa ng bulungan, kung anong bahagi ng iyong sarili ay kumapit, at kung anong bahagi ng iyong sarili ay nakakaalam pa rin ng kapayapaan sa ilalim ng ingay. Pagkatapos ay isulat ang isang pangungusap na nagbibigay ng pangalan sa pinakatotohanang bagay na alam mo ngayon. Hindi ka nagre-record ng performance, pinapanatili mo ang kalinawan. Ang ganitong uri ng pagiging tapat ay maaaring magpatatag sa iyo kapag ang panlabas na mundo ay pakiramdam na puno ng paghuhusga dahil ibinabalik ka nito sa gitna kung saan ang Diyos ay nagtatrabaho ng buong panahon. Kapag ang isang bahay ay inalagaan ng ganun, nagiging mas madali na sabihin kung aling mga tunog ay kabilang sa labas at aling mga alalahanin ay kabilang sa loob. Ang pagkakaibang iyon ay magliligtas sa iyo sa mga hindi kinakailangang labanan. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat tao, hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon, hindi mo kailangang ipatunay na ang iyong lakas ay totoo. Ang mga lamp ay gumagawa ng gawaing iyon ng tahimik. Ang estruktura ay gumagawa ng gawaing iyon ng matatag. Ang naninirahan ay gumagawa ng gawaing iyon sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kung ano ang ipinagkatiwala. Sa panahong ito, ang iyong pagpigil ay hindi kahinaan. Ito ay matalinong pamamahala. Hawakan ang kung ano ang sa iyo ng may paggalang at hayaan ang kung ano ang hindi sa iyo ay manatili sa labas ng pinto. May ilang araw, ang bulungan ay muling tataas at makakaramdam ka ng lumang reflex na ipagtanggol ang iyong sarili. Iyon ay normal. Pero maaari mong matutunan na huwag ibigay ang iyong buong kapayapaan sa palitan. Sa halip na habulin ang bawat boses, maaari kang makinig sa mas malalim na agos sa ilalim ng ingay. Ang mas malalim na agos ay madalas na humihiling sa iyo na maging mas hindi umaasa sa pampublikong interpretasyon at mas nakatuon sa panloob na katotohanan. Ang paglipat na iyon ay nagbabago sa kung paano ka gumagalaw sa mga silid, kung paano ka sumasagot sa mga teksto, kung paano mo dala ang iyong mukha, at kung paano ka gumagawa ng mga desisyon sa ilalim ng presyon. Nagiging mas hindi available ka sa manipulasyon dahil mas konektado ka sa kung ano ang totoo. Ang taong nakakaalam kung saan ang ilaw ay maaaring lumakad sa isang madilim na bulwagan nang hindi sumusuko sa takot. Sa parehong paraan, ang bahay ay nagsisimulang maghayag ng sarili nitong kagandahan. Hindi ang pinulish na uri na umiiral para sa display, kundi ang uri na nagmumula sa pagiging ginagamit, inayos at tinitirhan. Ang sahig ay maaaring umiyak. Ang pintura ay maaaring may mga marka. Ang mesa ay maaaring may mga galos mula sa mga tunay na pagkain at tunay na usapan sa loob ng mga taon. Gayunpaman, ang lahat ng iyon ay nagsasabi ng katotohanan. Sinasabi nitong ang buhay
ay nangyari dito at ang buhay ay nahawakan dito. Ang iyong lakas ay may ganitong karakter na ngayon. Ito ay mas hindi kumikislap kaysa dati, pero mas malalim. Mas hindi performatibo, pero mas matibay. Mas hindi interesado sa pagpapatunay sa sarili, pero mas kakayanin na protektahan ang kung ano ang mahalaga. Ito ay hindi pagkawala. Ito ay pagkamaturidad. Ang pagbibigay ng bulungan ay maaaring gumawa ng isa pang bagay. Maaari nitong turuan ka kung saan ang iyong mga hangganan ay kailangang nandoon. Ang isang bahay na walang mga hangganan ay nagiging vulnerable sa bawat bagyo at bawat estranghero. Pero ang isang bahay na may mga hangganan ay nakakaalam kung kailan dapat magbukas, kung kailan manatiling sarado, at kung kailan hayaan lamang ang tamang mga tao na tumawid sa threshold. Maaari kang natututo na ang ilang access ay kailangang magbago. Ang ilang mga usapan ay hindi nakarapat-dapat sa parehong pagiging bukas. Ang ilang mga tao ay kailangang salubungin ng may pagiging magalang at layo. Ito ay maaaring maging malungkot sa simula, lalo na kung dati ay nagkamali ka ng pagiging accessible bilang pagmamahal. Pero ang pagmamahal na walang karunungan ay madalas na naubos ang mismong lakas na sinasabi nitong protektahan. Ang panahong ito ay nagtuturo sa iyo kung paano bantayan ang iyong ilaw nang hindi nagiging malamig. Ang lamp sa bahay ay hindi naghahagod sa pagiging nakikita sa bintana at hindi ito hinahabulan ang bawat anino na dumaan. Patuloy itong nagniningning dahil ang pagniningning ay kung ano ang ginagawa nito. Sa parehong paraan, hindi mo kailangang habulin ang usapan sa paligid ng iyong lakas. Kailangan mong alagaan ang pinagmumulan nito. Ang pinagmumulang iyon ay pinakain ng pananalangin, ng katotohanan, ng pahinga, ng disiplina at ng tapang na manatiling tapat kapag mas madali na gumanap ng katiyakan. Panatilihing handa ang langis. Panatilihing malinaw ang silid. Panatilihing ang apoy ay hindi nagugutom. Ang bulungan ay maaaring pa ring umikot, pero hindi ito kailangang maging pinuno ng bahay. Kung kailangan mo ng isang simpleng pangungusap para ngayong gabi, hayaang ito ay maging ito. Hindi ko hahayaan ang ingay na bigyan ako ng bagong pangalan. Sabihin ito ng mabagal. Hayaan itong salubungin ang bahagi ng iyong sarili na nanatiling nanginginig kapag ang iyong pangalan ay dala ng walang pag-iingat. Pagkatapos ay hayaang ang pangungusap na iyon ay gabayan ang isang maliliit na desisyon. Baka tumigil ka sa pag-check ng isang usapan na patuloy na nagbubukas ng lumang tensyon. Baka pumili kang hindi ipaliwanag ang kung ano ang hindi kailangang ipaliwanag. Baka ilagay mo ang iyong telepono at umupo sa lamp ng iyong sariling kamalayan ng sapat na panahon upang makapagpahinga. Ang mga maliliit na gawaing yon ay hindi mukhang bayani, pero ito ay kung paano ang isang matatag na buhay ay nabubuo kapag ang iba ay abala sa paghuhula sa iyong mga gilid. At dahil ang bahay ay hindi lamang nagpapatibay, nagsisimula itong oryentahin ang sarili nito tungo sa umaga. Ang ilaw sa loob ay hindi inilalayon upang maging nakatago ng habambuhay. Inilalayon itong manatiling protektado hanggang sa tamang oras. Ibig sabihin nito ay paghihintay ng walang pagkabagabag, pagmamasid ng walang obsesyon at paggalaw ng hindi nangangailangan ng pagpupuri. Nangangahulugan din ito ng pagkilala na ang lakas ay hindi ang kawalan ng pagiging sensitibo. Maaari mong maramdaman ang bulungan at manatiling komportable. Maaari mong mapansin ang tensyon at manatiling mabait. Maaari kang maging mapagmasid nang hindi nagiging mapaghihinala sa lahat. Ang balanse na iyon ay bihira at ito ay karapat-dapat na protektahan. Ang bahay ay nagiging mas marunon habang mas matuto ito sa kung ano ang kabilang sa gabi at kung ano ang kabilang sa bukang liwayway.
May din isang sandali kung saan ang bahay ay nagsisimulang turuan ka kung ano ang dapat panatilihin at kung ano ang dapat bitawan. Ang lumang muebles na hindi na nagsisilbi sa silid ay kailangang alisin. Ang mga sirang piraso ay hindi maaaring manatili ng habang buhay dahil lamang pamilyar sila. Ito ay totoo din ng mga gawain. Ang ilang mga gawain ay binuo upang protektahan ka sa isang mas mahirap na panahon, pero ito ay maliit na para sa silid na iyong tinitirhan ngayon. Kung ang isang gawain ay nagpapalakas lamang sa iyo na maging mas reaktibo, mas depensibo o mas nakatago kaysa kinakailangan, maaaring oras na upang hayaan itong umalis. Ang bulungan sa labas ay madalas na tumitindi kapag ang pagbabago ay nagsisimula sa loob. Pero huwag ipagkamali ang pagtutol bilang panganib. Minsan ito ay patunay lamang na ang silid ay iniaayos para sa mas malaking kapayapaan. Sa isang tiyak na punto, ang mga bintana ay tumigil na pakiramdam na parang banta. Nagiging paalala sila na ang ilaw at pagiging pribado ay maaaring magkasama. Hindi mo kailangang mabuhay na nakalantad upang maging totoo. Hindi mo kailangang maging maingay upang maging kilala. Hindi mo kailangang isuko ang iyong katahimikan upang ipatunay ang iyong halaga. Ang lakas na pinag-uusapan ng iba ay madalas na resulta ng maraming hindi nakikitang pagpili na ginawa sa dilim. At ang mga pagpipiliang iyon ay may halaga sa iyo. Pero ito ay bumuo din ng isang bagay sa iyo na hindi madaling makawala. Kaya ang iyong posisyon ay mahalaga ngayon. Tumayo sa uri ng katahimikan na nagsasabi na alam mo kung saan ka nakatira ng espiritual, emosyonal at moral. Ang katahimikan na iyon ay hindi pagiging passive. Ito ay may pundasyong autoridad. Ang bahay sa puntong ito ay naging pamilyar sa iyo sa isang bagong paraan. Alam mo kung aling mga tabla ng sahig ang umiiyak, kung saan ang malamig na hangin ay pumapasok, aling lamp ang nangangailangan ng atensyon muna. Ang pagiging pamilyar na iyon ay hindi inilalayon upang ikaw ay maboard. Inilalayon nitong turuan ka ng pamamahala. Natututo ka ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang nangangailangan ng isang dramatikong tugon at kung ano ang nangangailangan ng tahimik na pagpapanatili. Ang karamihan ng buhay ay nabuo sa mga ordinaryong sandaling iyon, hindi sa mga dramatikong sandali na kalaunan ay kwento ng mga tao. Patuloy na alagaan ang mga silid. Patuloy na suriin ang mga bintana. Panatilihing ang pinto ay ligtas nang hindi ginagawa itong isang tanggulan. Ang layunin ay hindi upang isara ang lahat. Ang layunin ay panatilihing ang ilaw ay sapat na malusog upang tumagal. Kaya rin kailangan mo ng mga practice, hindi lamang mga damdamin. Isang practice ay ang paghinto bago ka sumagot sa anumang nagpukaw sa iyong pagmamalaki o iyong takot. Huminga ng isang beses at itanong kung ang tugon na nararamdaman mo ay nagpoprotekta ng katotohanan o nagpoprotekta ng ego. Ang isa pang practice ay ang pagpapala sa silid na iyong nandoon bago mo subukang baguhin ang silid na iyong iniwan. Ibig sabihin nito ay tumigil ka sa pagdadala ng lumang tensyon sa mga bagong oras. Tumigil ka sa pagsasalita mula sa pilat at magsimula sa pagsasalita mula sa ilaw. Ang mga gawin na iyon ay maaaring mukhang maliit, pero pinapanatili nila ang bahay na hindi puno ng hindi tapos na mga reaksyon. Tinutulungan ka nitong manatiling ang uri ng tao, nakakayanin ang lakas ng hindi nagiging matigas. Ang lamp ay patuloy na nagniningning at ang bahay ay patuloy na nakatayo. Pero ngayon ay nauunawaan mo ang isang bagay na mas malalim tungkol sa pareho. Ang pagiging nakatago ay hindi kailanman inilalayon upang alisin ka. Inilalayon nitong paigsihin ang kung ano ang hindi pa kayang hawakan ng walang pag-iingat. Hindi ito nangangahulugan na ang mga bulungan ay walang kapahamakan, pero ginagawa nitong mas hindi autoritatibo. Ang tunog nito ay hindi na tumatakbo sa iyong pag-alam.
Ang iyong pag-alam ay lumalago na mas malakas kaysa sa ingay. Iyon ang tunay na paglipat, hindi ka naghihintay upang maging malakas. Natututo ka kung paano mabuhay mula sa lakas na nabubuo na. At kapag naintindihan mo na, maaari kang sumagot sa buhay ng may mas matatag na puso dahil ang bahay ay nakakaalam ng sarili nitong ilaw. Kapag handa ka na upang hayaang ang pag-unawa na yon ay maging isang pang-araw-araw na ritmo, may isang susunod na tapat na hakbang na naghihintay sa iyo. Maaari itong maging simple tulad ng pagbabasa ng mabagal, pananalangin ng tapat, at pagpapahinga ng iyong isip ng sapat na panahon upang mapansin ang kung ano ang patuloy na nauulit sa iyong panahon. Ang punto ay hindi upang gumanap ng katiyakan. Ang punto ay upang maging kapaki-pakinabang, malinaw at kalmado kung saan dati ay pakiramdam mo ay nagkalat. Kaya ang The Call of the Chosen, a 30-day journey ay maaaring maglingkod sa iyo ngayon dahil tumutulong nitong gawing practice ang pagkilala nang hindi pinupersa ang iyong buhay sa isang dramatikong script. Pumunta ka ngayon sa itaas ng mga komento at i-click ang link sa pinned comment. Pagkatapos ay bumalik ka sa iyong araw na may isang maliliit na tapat na hakbang dahil ang kalinawan ay nagiging totoo kapag ito ay gumagalaw tungo sa aksyon. Hindi mo kailangan ng mas malakas na boses upang ipatunay ang kung ano ang inilagay ng Diyos sa iyo. Kailangan mo ng isang mas totoo na buhay, isa na kakayanin na tumayo sa parehong silid ng kalituhan nang hindi sumusuko dito. Ang bulungan ay maaaring magpatuloy, pero hindi ito makakapagsulat ng huling pangungusap sa iyong pagkakakilanlan. Ang iyong lakas ay hindi kailanman inilalayon upang maging isang performance para sa karamihan. Inilalayo nitong maging sapat na matatag upang dalhin ang layunin kapag ang mga ilaw ay malabo at ang mga sagot ay hindi kumpleto. Kaya panatilihing ang lamp ay nagniningning sa bahay, panatilihing ang silid ay tapat, panatilihing ang iyong puso ay may bantay ng hindi isinasara ito mula sa karunungan. Kung ang mundo ay hindi pa lubos na makapagpaliwanag sa iyo, hindi ibig sabihin na hindi ka patapos. Maaring ibig sabihin nito ay ikaw ay nabubuo sa isang paraan na nangangailangan ng pasensya. At kung ang bulungan sa paligid mo ay nagpatanong sa iyo, kung ang iyong tahimik na lakas ay mahalaga, hayaang ito ay maging sagot. Mahalaga ito dahil ito ay humahawak. Mahalaga ito dahil ito ay nananatili. Mahalaga ito dahil ito ay nagiging ang uri ng lakas na Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.